Yun, alright mga pengo. Welcome to another episode. Dito tayo sa garahe natin and meron tayong gagawing vlog. Nandito sa aking kamay ay ito yung RS8 na fully safe. Meron lang tayong iba-vlog dito sa pulley niya. Meron akong natuklasan na hindi maganda sa RS8 na pulley na target seat. Pag-usapan natin yung hindi ko nagustuhan dito sa RS8. Simulan natin dito sa drive phase. Itong drive phase na ito, yung spline, hindi ko nagustuhan kasi pag pinapasok itong drive phase dun sa may thread ng signal, meron siyang allowance. So hindi ko mapapakita ngayon mga pengo. Imagine nyo lang yung magalaw siya ng 1mm, ganun. Hindi siya kapit na kapit, hindi siya sakto. May allowance yung spline niya, may allowance sa signal. Kaya yun ang hindi ko nagustuhan dito. Kaya pala yung ibang ganto nasisiraan gawa ng may balance or may clearance yung spline niya. Hindi ko lang mapakita ngayon mga pengino, pero merong yun napansin ko, meron siyang clearance, medyo umiikot, pero pag hinigpitan na hindi naman gagalaw. Kailangan makanto mo sa spline yung pinakang thread nito. So pag masyadong puwersa, mabubungal pares yung signal saka ito dito sa drive phase. Yun ang pangit dito sa RS8 na tarag seat. Dito sa pulley naman, okay naman na yung pulley niya. Meron siyang dual ramp backplate. Okay naman yung backplate or ramp plate. Maganda yung clearance. Ang ganda yung clearance niya. Ito nga natin. Ang ganda yung clearance niya. Ang saka yung lapat, saktong-sakto. Kita nyo, walang clearance. May clearance pero konti lang. Hindi ko nagustuhan dito sa pulley na to, yung slider piece. Tignan nyo yung slider piece na parang sa stock na ano lang, pantay lang, walang angle. Yan. Tapos pag sinalpak no, kapag sinalpak mo na sa CVT mo, umikot na, ano siya, lumuluwag dahil nga diretso lang siyang ganyan yung slider piece. Yan, lumuluwag siyang ganun. Yan, ganun, lumalampas na konti dahil sa dito yung pinakang guide niya maikli siya. Makikita nyo pag sinalpak ko to, may clearance, 5mm yata yung clearance or 3mm mga ganyan. Pag umikot na yung yung pulley, tapos naitulak na ng bola, diba gumagano siya dahil sa vibration. Itong slider piece umaatras ng ganyan. Yan, umaatras ng ganyan, yan, yan, nagkakaroon siya ng pawang dito. Yan, tapos anong nangyayari, kumakanto dun, sumasagad dun dahil umatras tong slider piece, sumasayad dito. Yun, mayroong bakat pa nga yan. Yan, sumasagad doon, ito ang pangit dito. Tapos naiipit siya dahil sumasagad lahat yan, naiipit siya ganun. Hindi ko na siya matanggal kung hindi mo siya paperasahin. Yan di si mauuka yun, masisira. Kaya tinanggal ko muna.
Yan. Yun ang pangit dito sa RS8, yung slider piece. Okay naman yung RAM plate niya, magaan siya. Mas magaan siya kasi sa stock. Nasa 130 grams yung bigat nito. Yung sa stock 150 grams. Yun ang problema ko. Tingin nyo naman. Yun o. Pag sumagad na yung slider piece, dahil ito yung guide niya eh. Dito siya mag-babies. Yan, dito siya mag-babies. Yan. Problema, kumakanto doon. Kumakalang siya, no? Higpit. Paper cement siyang ganyan. Madalis yung lumuwag. Slider piece, pangit. Okay. So, lagay natin itong slider piece dito sa RS8. Unang pasok. Masikip. Sikip siya. Maganda. Lampas lang ng konti. Pero subukan natin maganda yung kakalabasan. Dahil pabi siya, naiipit niya yung ito, yung bakal. Dahil pabi. Maganda. Kapit na kapit, walang kagalaw-galaw. Kung papasok. Pasok ko. May clearance din naman. Pero parang mas maliit. Mga 1.5 mm or 2 mm. Yan, alright mga penyo. So, eto na, nakakabit na yung slider piece ng JPT sa RS8. So, okay naman. Maluwag. Sakto. Tapos yung lang, medyo gumanto siya, medyo malaki ang clearance, konting-konti lang naman. Hindi ko lang alam kung mag-iingay siya o hindi. Palagi ko naman hindi naman mag-iingay yan. Dito naman sa slider piece ng RS8, pag nasa baba na, ipit. Kumakantos yun. Wala na siyang clearance. Tapos kumakanto. Dipit na ipit. Meanwhile, yun, alright mga pengo. So, ito naman yung, diba, sinabi ko na ito gagamitin kong slider piece, yung pang JPT. Ang problema nyo, masyadong maluwag siya. Ito, maingay yung pag play nya. Maingay yung pag play nya, no? Tapos malaki yung gap ng slider piece. Maingay yung slider piece, yung backplate pala pag ginamit ang JBT. So, pag mag-ride tayo, maririnig natin yan. So, ang solusyon ko ay nagliliha tayo ng slider piece. Nililiha ko itong slider piece ng RS8. So, ang problema nito kasi, dati, saktong-sakto yung butas, walang clearance. So, siguro mga 0.2 mm yung clearance. So, kailangan mo ng kahit 1 mm yung clearance or 0.5. Dito, maluwag naman. Pagdating dito sa baba ay masikip. Doon sila naglalaban sa baba. Kumbaga, manipis dito sa taas, then masikip dun sa baba. Kaya nagliliha pa tayo ng siguro mga 0.01 mm. So, tansyahin na lang natin. Tapos ang style ko,
naglagay ako ng matalas na liya dito sa yabe. Sa ako kinakaskas dito sa gitna. Ayan, ikakaskas mo pag ganun. Ayan, ganun, para maliya yung gitna at medyo malaking gap sa side. Yun ang importante. Sa kalahati saka dito yung maliya natin. So goods naman, naliya naman yung pinakang gitna ay mag-focus. Yun, tatlo na siya. Medyo malawag na to. So ang gagawin ko ay papantayin ko na yung sukat na sukat. Walang masyadong gap maganda yan kasi para hindi maingay yung backplate pag nagmi-minor tayo. Yan, alright mga pengo. So naliya ko na, pinantay ko na yung nandito yun na, naliya ko na. Try natin isuot dito yung slider piece. Meron na siyang clearance or tolerance na siguro 1 mm. Tapos doon naman halos walang clearance pero maluwag na. Importante hindi siya maipit. Naipit kasi sa baba kasi sabi na katulad ng sabi ko kanina, mas manipis dito sa taas, makapal dun sa baba. Inang hindi ko gusto mga pengo. Hindi ko nagustuhan sa RS8 na na pulley yung pag-akit taas ng slider piece. Pero kapag na siguro mga 2,000-3,000 kilometer nagamit mo na yung pulley, siguro luluwag din to. Kaya lang napakatagal. Ang problema ko kasi naiipit. Yan, naiipit siya dito sa baba. Pag angat baka may makalas. Kailangan smooth siya para maganda yung hatak ng motor. Yan. Siguro kakagamit magpapantay na yung taas sa baba. Pero pag magkakabit tayo, kailangan super smooth yung ating pyesa. Yan, smooth na siya. So lagyan natin sa backplate yung mga slider piece natin. Yan. Yan, diba? Pag nailagay natin, ganyan. Minsan pag minsan kasi dahil sa vibration, may tendency na umatras to. Yan, atras ng ganyan. Atras yung ganyan, sumasagad dun sa gilid. Atras yung ganyan. Pag maigpit dun sa baba, parang may iwan dito, parang hindi siya kagad tataas. Kaya medyo hindi ko gusto yung ganun. Kailangan smooth pa rin yung pagtaas. Yan yan, masagad pa rin. Okay. Saka yung clearance, sakto lang yung clearance nya. Sakto lang. Yun, alright mga pengon. So nalagay natin yung slider piece sa backplate. So okay naman. Maganda kasi yung backplate ng RS8, hindi siya matalas. Siya, smooth. Then naglagay na tayo ng pang-ipit dahil maluwag na kagad, bagong-bago pa. 1,000 pa lang yung tinakbo, maluwag na kagad yung slider piece sa backplate. Kailangan
pabin ng konti ito yung slider piece para maigpit. Tapos naglagay tayo ng ganito pang ipit, lata ng soft drinks. Yan, alright, okay, yun lang ang pahabol ko. Alright, ganda, ang ganda, mas tahimik.